Yusek, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga din po kay DJ Chacha at sa ating mga tagapakinig at tagapanood po. Salamat po na marami. Yusek, ito pong LRT1 extension natin, ngayon po kasi ang kagandahan nga, na-extend na po talaga ito all the way hanggang dyan sa Dr. Santos Station. Opo, opo. Okay. So ilang pa pong istasyon ang pending dito at yun pong problema sa Nyog na nabanggit po mismo ni Secretary Bautista. Paano po mariresolve ba yun, sir? Please go ahead. Yung sa Nyog po, actually Las Piñas Station po ito, kasalukuyang tinatapos po namin ang realignment po kasi may class po ito or babangga po ito dun sa C5 extension na Skyway po. So pina-finalize po namin by February next month po. Tapos na po yan. Finalize na po natin yung bagong realignment po niyan. So bukod po sa ang mga susunod pa pong mga istasyon ay from Dr. Santos ay yung Las Piñas, tapos sa Pote hanggang Nyug po ito. So mga ilang station po. This is Las Piñas, Zapote, Nyog. Tatlong station po. Tatlong station pa po ang kulang po. Yes sir, yung nga po, Las Piñas, Zapote, tsaka Nyog. Ito pong... Opo. Oo, kami lang po yung nagtataka po, Yusek, kasi by the way, ito bang original po na pagplaplano ng LRT1 extension, nasa DOTR na ho ba kayo ng panahong yon? Wala pa po. Actually po yan, nagsimula po yung extension na yun po, panahon po ni President Estrada po. Nagkaroon po ng joint venture agreement with SNC Lavalan, that's a Canadian company, PPP po yan. Nagkapirmahan po yan, Cavite Extension, mula Baclaran hanggang Bacoor. Yan po ay na-terminate po nung panahon po ni GMA. So after the term of GMA, nung panahon na yon po, 2004 hanggang 2010, nasa LRTA po ako. And then after 2010, panahon po ni President Aquino, wala na po ako dyan. Dyan po yung binid out po yan after the termination of the joint venture agreement with SNC Labalan. Nagkaroon na po ng PPP tender po or public bidding po kung saan po yung panahon na yon na-award po sa LRMC yung kontrata po yan. So that was during, if I'm not 2014, around October 2014 po nagkapirmahan po dyan. Okay, yun po. Na-terminate po ito panahon ni Pangulong Arroyo. Ibig sabihin, napawalang bisa po yung unang pinasok na kasunduan. Opo. Okay, sige, klaro yan. And then, nung naupo nga po si Pangulong Aquino, nabuhay po itong kontratang ito, pero nakakuha na nga po ng extension nung mag-take over na po ang LRMC. Tama po. Okay, sige. So, kaya po kasi ako nagtanong niyan po, Yusek, kung naandun na po kayo. Kasi nga, di ho ba, sir, ang mga ganito pong uri ng malaking infrastructure project, mass transport system, lubos na pinag-aaralan. Parang doon din po sa MRT-7, di ba? Yung alignment po ng linya ng tren. Bakit po naman po biglang nagkaroon dito pala ng tumbok dito po sa Skyway o flyover? Ano po ang kwento doon, Yusek, para lang ho natin maintindihan? Well, nung panahon na yon, that was during the in 2020 po, 2020 to be exact, or previous to and before 2020, nagkaroon po ng plano po actually a few years before 2020, nagkaroon po ng plano ang DPWH for a C5 extension. So, doon po sa plano ng DPWH for C5 extension, doon po nagkaroon ng
panibagong kalsada po ang C5. Mm-mm. So in late 2020 po, pinagbigay alam po ng DPWH sa DOTR at saka sa LRTA po na may conflict po yung alignment ng Cavite Extension at saka ng C5 Extension po. So doon po nagkaroon ng series of discussions in 2020 kung Opo. paano po mare-resolve yung Opo. banggaan po ng dalawang alignment po. Okay, sige. Yan po inaandidiyan na ano ho. So, magkano po ang additional cost dito po sa gagawin pong realignment? At sino po ang gagasta po sa cost na iyan? Well, wala pa pong determination ng additional cost kasi yung unang stasyon po at saka yung unang alignment, wala pa rin pong detailed engineering design. So, in other words po, yung original alignment po, wala pa rin cost estimate po. So, hindi po natin ma-determine, of course, in terms of right-of-way acquisition, kung if we are going to purchase properties at this point in time po, mas malaki po yung halaga po ng right-of-way ngayon po. So, at siyempre po, yung halaga ng mga materyales, iba po. So, pero kung magkano ho yung diferensya po, hindi ho natin masabi kasi wala pa hong detailed engineering design ng panahon na yun po, ng original design. Oo nga. So sir, magmula po diyan sa sukat no sa M Santos, Dr. Santos Station. Santos po. Opo. Hanggang doon sa Nyog, ilang kilometro po ito na hindi po ngayon magagawa kasi nga niwala pa pong design na sinasabi po ninyo. Ilang kilometro ito? Hindi ko po kabisado but more or less a little more than 5 kilometers po yan. Okay, sige po. At ito nga po ngayon sana, 'di ba, ang comfort ng mga mananakay from Cavite, 'di ba? Sa Bacoor po ito, right? Opo, ang yung po sa Bacoor po. Okay, kasi nga after sa Pote kasi Bacoor na 'yan eh. Bacoor Cavite, yung nga sana pong pinakamainam dito. Anyway, timetable po, Yusek. Sa inyo ho bang pagtansya, ito ba'y kailan kaya matatapos itong study na ito? Redesign po natin dito, yung right-of-way acquisition, kakayanin ba hanggat bago matapos ang term ni Pangulong Marcos o mukha talagang hindi na po ito matatapos sa loob ng remaining 3 years ng kanyang term? Actually po, ang makakasugot po niyan ang LRMC po. In terms of realignment, matatapos po natin ito sa first quarter ho ng ngayong taon. Kasalapuin ho ang mga technical studies dito and consultations with affected sectors. So, ngayong first quarter po, matatapos natin mafa-finalize po natin yung alignment. Pagkatapos po niyan, ang LRMC ang gagawa ng detailed engineering design. So, sila ho ang makakasagot ng timetable po. Okay. Sige, nasa sa kanila po ang bola. Pero kung Manong Ted, kung ganyan ho kahaba ang linya po, ang alignment, at ma-resolve natin lahat ng right-of-way acquisition, specifically relocation of utilities, kaya ho natin matapos yan before the President's term end. Kung babalikan po natin yung history ho ng construction natin, sa Monumento Avenue hanggang sa North Avenue, noong panahon po ni GMA po, natapos po natin ang walang right-of-way acquisition po doon, utilities relocation lamang po. Natapos po natin ang feasibility study, NEDA ICC approval, GAA budget, tapos bidding, construction and operation in 2 years time po. Okay. Kaya po natin gumawa ng milagro kung gugustuhin po natin. yun ang ideal, di ba? Kakayanan milagro. Paano po yung milagro ng right-of-way acquisition? Di ba toka po ng gobyerno yun?
Opo, substantially, more than 90% na po tayong done na ho sa right-of-way acquisition Mhm. dito sa Cavite Extension except for utilities relocation at saka yung Las Piñas alignment po. Opo, opo. But unfortunately, yung Las Piñas alignment, 3 istasyon yan. Marami-rami pong mga pribadong ari-arian ang tatamaan dyan. Hindi po, yung Las Piñas station lang po ang ano po, yung alignment, small portion lang po ng alignment. A few meters lang po ang adjustment na gagawin natin dito. Mhm. So siguro mga hindi ko pong masabi ngayon po Okay. kung gaano karami, pero kaya po natin 'yan Opo. kasi kakayanin po natin 'yan kasi rate of possession lang naman po kakayanin ang kailangan natin diyan. Okay, opo. So Opo. kakayanin po natin ang possession diyan by the end of this year. Okay. Simultaneous to the detailed engineering design. Opo, all the way na po yung right-of-way acquisition, yung okay na po lahat hanggang doon sa Sapote at Nyog? Opo. Except for this portion saka ng utilities relocation po. Okay. Meralco po. Okay, Meralco tsaka NGCP, malamang. Hindi po NGCP, sa NSCR po yon. Okay. Dito po, Meralco Post po. Mga Okay. Meralco Post. Sige. So, anyway, yan po ang ating kumbaga ideal na kung sakali if everything goes well, kakayanin po matapos ito. Kung sakali nga po na walang problema sa mga binanggit niyo po mga factors na ito. Sige po. So sa ngayon, sir, we just have to live with it. Hanggang dyan muna po sa sukat ang ating huling istasyon. Hindi pa tayo nakakasiguro kung kailan talaga matatapos itong 3 remaining ng LRT1 extension. Yan po ang klaro. Opo, Yusek. Okay, sige. Opo. Sige. MRT4, sir. Ang MRT4 ay saan po ba ang kanyang main station? Saan po ito? Saan ang dulo nito sa Rizal at saan po ito sa Metro Manila? Sa Taytay po, ang dulo nito po, ang simula po nito sa may Ortigas Station po. Ortigas EDSA Station po, ang simula po nito, MRT4. Mhm. So 13 kilometers po ito. 13 kilometers lang. Opo. Okay, at ang kanyang dugtong po, MRT7. I'm sorry, MRT3. Opo. MRT3 po. Yes, kumbaga magkakaroon ka ng... Magkakaroon din po ng subway station sa may Ortigas po. May konting lakad po, pero posible pong lumipat po from subway to MRT4 or from MRT4 to subway. Opo, that's the ideal setup. But basically po, MRT3 Opo. din, dapat din may duktong tayo. Ano ho ba ito? Elevated ho ba ito na maaaring dumuktong sa sa MRT3 kung sakasakali nga po para makapag-change train ka going south or north? Yes po, elevated po ito. Okay, sige. So, Actually po, kung ang mas pinakadugtong po nito is MRT3 po. okay, sige po. So sir, kailan po ang actual civil works nito? Meron na ho bang winning sino po ang dito? Ito ho'y PPP ulit. Sino po nanalo po sa kontrata? Actually po, ongoing pa lang po, i-bid out pa lang po ito. Mhm. By the end of this year po, magkakaroon pa lang po tayo ng loan agreement with ADB at saka AIIB. Combined ho sila, mag-50 nito. Ongoing ho ang detailed engineering design po ito by our consultants, headed by EDOM. That's a Spanish consultancy firm. So yun po ang after that po ang pagkatapos po ng loan agreement na end of this year po. So and detailed engineering design. Ang unang bidding po natin will be next year po. Sir, sorry kasi if you, Yusek, if you notice, LRT1 natin, yung original, di ba iba-iba po, pati nga yung kaninyang train, di ba, pati yung mga bagon niya, iba-ibang pinanggagalingang bansa. Di ba? Example, MRT7, Korea. Yung sa subway yata, Japan. Di ba? Ito pong MRT3 natin ay, di ba, check ba yan? Check ho ang... Check po, check po ito. Bakit? Ba't go ganun? Ba't parang iba-iba? Tapos itong MRT4 na naman, iba na naman po dito ang magiging contractor nito. Parang, bakit to hindi, kumbaga, MRT4, bakit din lang pareho ng MRT7 or MRT3 para,
pati ho yung kanilang signaling system, mga ganun pong technical, hindi komplikado. Well, actually po, since this is a different funding agency po, Mhm. hindi ho natin maiwasan yon. Hindi ho kasi, kung JICA ho ito, then it's going to be Japanese trains. Kung Korean funded to, it's going to be a Korean train. Pero ang global trend ngayon po is towards global standardization. So ang ginagamit naman po natin technical standards po are global, internationally global standards po. So in terms of, kasi doon po, nung unang panahon po, ang mga trend po natin, merong mga exclusive distributorship, kanya-kanyang gawa ho yan. Pero ngayon po, where the trend is towards an open system. So ang nangyari, for example, sa signaling, dati exclusive lang ho yan. Ngayon ho, ang trend ho ngayon is towards an open system. So pwede na hong iba-ibang brand. So ganun ho ang ginagawa ho nating sistema ngayon po. Opo. Sige po. So to be more pragmatic about this MRT4, more or less actual civil works nito magsisimula mga 2027 pa siguro, sir. Alam niyo na, di ba? Itong mga pagdadaan ng pagsubok nito, kasi hindi ka naman magsisimula din dito ng pagbubungkal hanggat hindi pa nasisiguro yung right of way, kasi baka magaya kayo sa MRT7 o LRT1. Opo. Tama po yun. Kaya nga, kailangan po, ngayon pa lang magsimula na ho tayo ng right of way para total meron na ho tayong alignment to. Para pagdating ho ng panahon, tuloy-tuloy na ho yung construction po. Opo. At saka mas mahirap po ang right of way dito kasi hitik na hitik ko ito sa may Ortigas highway ho tayo dito. Marami hong private properties tatamaan. May mga utilities, malalaking utilities ho tatamaan. So, this is more difficult po than NSCR po. Kaya kailangan masimulan na ho maagang right of way dito po. Masimulan na ang right of way, meron ba kayong appropriations o nasa ang program ito ngayon? Well, yan ho ang kinukumbinsi namin ngayon ho ang DBM. Meron hong nailagay ng konting pondo po sa General Appropriations Act. So, umaasa po kami na ang DBM po, popondohan po ang right-of-way acquisition ng MRT4. Otherwise po, mapapaulit ho tayo katulad dito sa NSCR at saka sa subway na nauna ho yung loan agreement saka sumunod ho yung right-of-way. So, gaano ba lang kaliit ngayon so far ang naipondo para sa right-of-way acquisition sa train system natin at saan ito gagamitin? Saan train system po ito? Well, ang katulad ho nung nakaraang taon ho, umaasa ho kami na mapondohan ho ng DBM ho through the unprogrammed funds. So, in other words po, kapag ready for payment ho ang right of way, hihingi kami ng pondo sa DBM at bibigyan naman po kami. Doon ho kami umaasa po. Okay, sige katulad nung nakaraang taon po. Opo. Sige po. And sana nga po pagbigyan po tayo. Sa huli pong punto, Yusek, mukhang sa informasyon na aking nakalap, mukha pong hindi na talaga itutuloy itong San Jose del Monte, Bulacan Station ng MRT7 hanggang Tala na lang talaga. Kumbaga 13 na lang na istasyon kasi nga napaka-komplikado at napakahirap daw kausap itong LGU ng Bulacan na ito dito po sa gustong pagtayuan ng final station. Hindi po. Tuloy na po yan. May agreement na po tayo with the LGU and sa proponent po. Tuloy po ito. May agreement na po tayo. May kasunduan na po tayo all with the LGU at saka ng proponent po, ang SMC, doon sa alignment po. Okay. Kailan po? Di ba hanggang Tala pa lang, di ba? So, that's another 6 kilometers, right? Going to San Jose del Monte, Bulacan? Mga ano po, between 5. Mga less than 3 kilometers po. Less than 3 kilometers. Na lang from Tala.
Opo. Hindi abot, opo. Okay, Actually, less than 2 kilometers po. Okay, pero itong Sacred Heart na ito, pero yung tala, di ba wala pang actual civil works yun? Ongoing na po ang actual civil works. Full blast na po yan. Okay, sige. So, so far, ano ang report sa inyo ng inyong proponent po dito? Kailan magbubukas ang MRT-7? From what point to what point, sir? Ang MRT-7 po, may tinatarget po natin ang partial operation po this December of the end of this year as a best case scenario. Best case scenario, December of this year. Ano pong istasyon ito? From EDSA to? Magsisimula ho tayo sa Sacred Heart po. Doon ho kasi ang depot po. So ang crucial ho dito, maging operational po yung ating depot po. Okay, opo. So Sacred Heart all the way dyan sa North EDSA. Papuntang norte po. Yes po. Okay, sige. North Avenue po. Opo. Sige po, sana nga po, no? At naayos na po itong LGU dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Salamat po, Yusek. Ito po yung napakagandang ugnayan natin para maintindihan lang po ng ating mga kababayan ang inyong pagpupursige dito po sa mga proyektong ito despite the challenges po ng inyong pong departamento. Salamat po, Yusek. Thank you so much din po. Salamat po sa inyo. Apo, mabuhay si Secretary Yusek, Undersecretary Jeremy Rihino ng DOTR.